In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Let's talk about the possible distribution of Mt. Gox, ang walang kamatayang Mt. Gox FUD na itinuturong dahilan kung bakit nag-drop ng konti si BTC nung nakaraan. Also, yung mga positive narrative natin sa market ngayon na dahilan din naman para basagin ni Bitcoin ng kanyang previous all-time high. Silipin din natin yung balita about Mastercard, about crypto transaction, at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Again, para sa mga wala pang Fairdesk account dyan, meron tayong link sa description. Umpisa natin sa itinuturong dahilan kung bakit medyo bumagsak ng konti ang price ni BTC nung nakaraan ang Mt. Gox. 9.6 billion worth of Bitcoin kasi yung inilipat ng Mt. Gox papunta sa bagong wallet. At ang paniniwala ng ilan, hudyat na daw ito ng pagsisimula ng repayment. So para sa mga bago lang at hindi pa alam yung Mt. Gox, ito yung exchange na na-hack way back 2014 pa. At yung mga user nito ay matagal nang nag-aantay na makuha nila ang kanilang mga Bitcoin since 2014. At lumobo na nga ang valuation ng kanilang mga investment. At ang ikinakatakot ng marami ay pag natanggap na ito ng mga users, they will sell it. Na posibleng magpabagsak sa price ni BTC. At nung isang araw nga, yung unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na kinakitaan ng paggalaw sa funds ni Mt. Gox. Ang plano kasing repayment sa mga creditors ay by the end of October 2024 at ilang beses na rin hindi natuloy ang repayment na ito at naurong ng naurong. At ang sabi naman ng Mt. Gox Rehabilitation Trustee na si Nobuaki Kobayashi na ang consolidation daw na ginagawa nila ngayon ay kasama sa plano sa pag-uumpisa nga ng repayment sa mga creditors. Pero hindi nito sinabi kung kailan ito magaganap. So imagine, hindi pa naman talaga nagbebenta ang mga users ng Mt. Gox pero nag-react na agad ang price. At dahil yun sa mga speculators sa market, because this is a negative news, mas maraming nag-open ng short position or yung iba naman nagpanic sa lagat kasi may mga ganong tao na headline lang sa news ang binabasa at magdidesisyon agad mag-sell. So it's a 10 billion worth of Bitcoin ang usapan dito at last year pa dapat yung repayment na yan pero na-move nga ngayong taon. Hindi natin alam kung matutuloy na talaga siya at baka magulat na lang tayo na na-distribute na pala at nakapag-sell na yung iba. So maganda rin ma-distribute na yan para matapos na yung Mt. Gox FUD. At yung 10 billion worth of Bitcoin na yan ay kapiranggot lang sa over 1.3 trillion market cap ni BTC. Kung ibabagsak man yan ng isang bagsakan, the market cap of BTC is still 1.3 trillion. Kasi wala pa sa 1% yan ng total market cap ni BTC. Kaya lang naman bumabagsak yung price because of the FUD itself. Other news is yung Mastercard nag-launch ng kanilang crypto credential P2P na naglalayo na mas padaliin ang crypto transaction at mabawasan din yung mga user error for customers. At para maisagawa ito, nakipag-partner ang Mastercard sa Bit2Me, Lyrium, Mercado and wallet provider Foxbit. Ang dahilan naman kung bakit sila nag-launch nito kasi sa tingin nila tumataas yung interest sa blockchain at digital asset, lalo na sa Latin America at sa iba pang panig ng mundo. Kaya importante na makapag-deliver sila ng trusted and verifiable interaction across public blockchain networks. So ang mangyayari instead na ang mga crypto users ay umasa sa public address na ginagamit para makapag-send and receive ng crypto, dito sa Mastercard tatanggalin nila yon, papalitan ng human readable aliases to individual para nga naman mas madaling matandaan or gamitin ng mga ordinary users. Isa din daw ito sa daan para ma-mitigate yung mga financial losses dahil sa pagkakamali ng ibang users na makapag-send sa ibang address. Komplikado nga naman kasi ang crypto, lalo na sa mga hindi technical na tao. Idagdag pa natin na irreversible ang transaction sa blockchain. At mas nakasanayan na rin ng mga tao ang mas madaling paraan tulad ng paggamit ng ibang mga payment services tulad ng Venmo and PayPal at mga online banking apps. Ang concern naman dito sa Mastercard is centralization na taliwas sa adhikain ng crypto. Although kayang mag-offer ng Mastercard ng crypto transactions, hindi natin maiaalis na centralized siya. Meron ditong verification process. Kailangan natin ibigay ang user identity natin kasi meron ditong KYC. Also, nakastored sa kanila yung mga sensitive data natin. I think this program naman is para sa mga existing users na ng Mastercard na hindi nagki-crypto. They are okay on centralization at magiging daan nito para sa kanila to explore cryptocurrencies.
At para sa ibang mga tao naman na mas preferred ang decentralization, merong ibang mga applications and services na magagamit. Hindi naman kasi lahat gusto ang decentralization. Meron pa ding mga tao na mas preferred ang mga centralized services. BTC price action update naman tayo. Still, nasa trading range pa din tayo sa daily. Naglalaro ang price sa 67 to 68,000 price level. Itong dating resistance ngayon ang nagsisilbi na support. We are still waiting for a higher low kasi it's showing some weakness here sa lower time frame at pwede siyang sumundot dito and bounce. Pero kahit mangyari yun, nasa malaking bullish trend pa din ito kasi it could be a part of a correction in this small trend na tinitingnan natin inside the range. Ang negative narrative kasi natin dyan ay yung Mt. Gox FAD. At yung positive narrative naman dito, una is yung US stock market is performing well. If the stock market is performing well, ibig sabihin nun investors are investing on risk assets. At may influence yan sa cryptocurrency market kasi there is always a correlation between them. Pangalawa, political support. Trump is vocal on supporting crypto. Gusto niya na manatili sa Amerika ang innovation ng crypto at alam naman natin si Biden, anti-crypto siya. Pero medyo nag-iiba na ngayon ang ihip ng hangin kasi kailangan niya din makuha yung support ng crypto community. Kaya nga din na-approve ang spot Ethereum ETF dahil sa political pressure. Pangatlo, interest rate cut. Posibleng magkaroon ng rate cut ngayong 2024 at bullish yun sa crypto market. So mas maraming positive narrative in terms of fundamental kumpara sa negative. Okay, so yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.